Ay, yari na. Ha? Oo. Pakinggan natin. Ronald Llamas, comment niya sa pagtanggal kay Torre na posible raw po ay masyado na siyang sikat or he outshine the master, which he refers to Torres superiors like the President and DILG Secretary. Reaction po doon. Opinion po yan ni Mr. Llamas. So, yun lang. Samuel Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. What measures will the government implement to ensure rice prices will remain stable once the 60-day import ban takes effect next month? Okay, ayon po sa DA, nakausap po natin, ay magkakaroon sila ng price monitoring to enforce the maximum suggested retail price. Nako, mga kababayan, ito pa. Isa pa itong bigas na mga nananamantala, mga kababayan, no, sa ating mga magsasaka. Nako, pag kayo nasa wata ni BBM, nako, may kalalagyan din kayo. Kaya yung pinapatupad ni BBM na parang I think 18 per kilo yung pagbili ng palay or 20 at bibilihin lang ng napakababa, parang 14, 15 yata. Nako, yung mga nananamantala dyan, magtago na kayo pag kayo talaga ang nasampulan ng Pangulong Bongbong Marcos, dahil alam naman natin kung paano tulungan ng ating Pangulo ang ating mga magsasaka, dahil nga po, no, ang agriculture ay talagang tinututukan ito ng Pangulo, na kung saan itong 20 pesos na bigas ay siya pang pinapalawig, no? Mga kababayan ko, yung 20 pesos na bigas, sino po ba yung mga nanonood ngayon dito na nakaabot na sa inyong mga lugar itong 20 pesos na bigas, mga kababayan? Kasi pinapalawig pa ito ng Pangulo hanggang matapos ang kanyang termino sa 2028, pakikinabangan pa rin ito. At sana kung sino man ang maupo na presidente na susunod sa kanya, no, sa 2028 ay wag alisin ito, no? Ay kaya naman pala ito, mga kababayan, na makinabang ang lalo-lalo na yung mga senior citizen, no? Ay 20 pesos na bigas, yung 100 mo, may 5 kilo ka na, ay aray. Ang sarap naman ito, no? Si PBBM lang ang nakagawa nito, mga kababayan ko. Wala nang iba. Talagang biruin nyo, nationwide, no? Talagang makikinabang ang sambayan ng Pilipino sa 20 pesos na bigas. Pakinggan natin, ha? Sa mga hindi pa po nakapag-like, share, subscribe na kayo. Stakeholders, mga farmers, millers, traders, para hindi po manipula ang presyo. At nagkakaroon din po sila ng monitoring ng bigas weekly nationwide. Pa-start na nga rin po ang harvest season. So, with that, nakikita po natin na tama po ang supply ng bigas sa atin mula sa local farmers. So, wala po masyadong iniisip na magiging problema ang DA patungkol sa supply ng bigas. Ay, ma'am, follow up lang po. Yung in-announce po yung suspension doon sa pag-import ng bigas, nasabi po yun yung nasa India, state visit. Sa ngayon po ba, meron na po bang na-issue na document, executive order, or kahit anong issuance for the implementation of the ban? Bibigyan ko po kayo kung maibibigay din po sa akin, pero ang patungkol po dyan na issue, mas palalawigin po natin bukas. On another topic po, meron na po bang mga flood control projects yung nasuspend amid doon sa ongoing investigation ng mga anomalous flood control projects? Meron na po na-suspend. Sa ngayon po ay nakikipag-meeting pa po lahat ang mga maaaring magrebisa pa, no, maliban sa Pangulo, magrebisa ng mga records, at malamang bukas din po muli ay magkakaroon tayo ng update. Thank you po, ma'am. Follow-up question, Chloe of Business World. Morning, Yusek. Regarding po sa rice importation freeze, nabanggit po ni Secretary Kiko Laurel na open si President sa pag-extend ng 60 to 90 days. Can the Palace confirm that po? Ngayon po, opinion po yan ni Secretary Kiko, pero magkakaroon pa po ng meeting. Muli, ang issues na to ay ibibigay po natin ng update by tomorrow. So as of now po, yung pa rin pong 60? Yes. Opo. Thank you. Thank you. Next is Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yusek, other matters din po. Yusek, we heard that the President will